Ang pinaka-goal ko talaga yun eh. Wala akong ibang hangad sa buhay ko kundi mabuo yung pamilya ko, mabuo yung relasyon namin ng asawa at anak ko. Yung case ko para lang kay Ella. Hi mga babies! So ngayon, nandito tayo sa Big Royce. Alam niyo na kung sino makakasama ko. Magmumukbang lang tayo ngayon at makikipagtsikahan. Tao po! Yes, ma'am. Hello po! Makikigulo lang. Wala silang pakialam. Talagang sinabi nila, ipal ka talaga. So, magsuserve pa. Ito yung aming kakainin. Si Roy mismo ang nagsuserve. Grabe. At si Aaron, ayun, nagpapakitang gilas doon. Oh. Tingnan natin. Talagang, ayan na si Tito. Kita natin na naghuhugas. Aaron, kanina nandun ka, nakita kita. Hindi ka nabuhugas. Kumuha ko naman ng gay. Mga naman nung yan, pero ebidensya yan. Yan pa ang aming kakainin, kuya. Yan, o. Ready na ako kasi saktong-sakto. 12 ngayon at hindi pa ako nag-lunch. So, sabay-sabay kami kakain. Let's go. Ayan, so nandito kami ngayon para gusto ko lang makatsikahan. Gusto ko lang kayo makatsikahan kasi grabe yung impact na nabigay nyo sa tao dahil sa video na yon. Nung in-upload yun ni Kong, bago yun in-upload, 2 months pa bago ma-upload, napanood ko yung video na yun. Nagtagal na nun, di ba? Pero nung napanood ko talaga yun, grabe. Grabe yung lesson na nandun. So ano naman na-feel nyo? Kayo, nung first time nyo napanood, ano ang naging na-feel nyo? Sa akin, sobrang impact na impact. Kasi ang lalim ng pinagdaanan ni Big Royce eh. Dumating na sa point na ayoko na. Napagod na ako. Baga parang, siyempre galing ako sa loob. Ang hirap magsimula ulit. Dahil akala ko nandito na ako eh. Biglang plak. Parang binigyan ko ng buwan na lang yung ano ko para lumaban. Pero in God's grace, dumating talaga si Boss Kong. Yun nga, nakulong ako. Tapos nakonik kami ni Aaron. Hanggang sa ako naman tumulong kay Aaron. Kaya sabay kami sa probation ngayon. Pagka-upload ko ng video, ma'am, simula pa lang sa tricycle, naiyak na po ako. Kasi sobrang natural po yung video. Doon ko lang po na-realize na sobrang hirap pala talagang pinagdaanan ko sa buhay. Sabi ko nga dati, ang bata-bata ko pa, Lord, pero bakit mo pinaparanan sa akin yung ganitong mga problema? Kasi 27 pa lang po ako, ma'am, tapos yung problema na yun. 27 ka ngayon? Opo. Dinadanas ko yung mga ganong problema. Kasi po, nag-bisyo po ako, 11 years old po ako. Hanggang 26. So, 15 years po ako nakakulong sa sarili kong mundo. Sobrang lungkot po nun, ma'am. Ano yung nagpatigil sa'yo? Paano mo nalaman na ito na yung point na magbabago na ako? Hindi na to tama. Ano, ma'am? Kasi always ko pong niloloko yung papa ko eh. Doon sa amin. Niloloko siya ko palagi. In-scam ko ba? Kasi gawa ng bisyo ko. Sabi ng papa ko, itigil ko na. Umiyak siya. Umiyak talaga siya, ma'am. Man-to-man kami, nag-usap kami. Kasi na-realize ko sa sarili ko na kung dito lang ako, di ako aalis sa comfort zone ko. Walang mangyayari sa buhay ko. Kaya ayun, nakapag-desisyonan ko po na umalis ako ng probinsya, pumunta ako ng Manila para makipagsapalaran. Ma'am, alam mo ba dati, di ako naniniwala na may superhero. Nung makita ko si Bossing, ma'am, sinalba niya yung buhay ko, sinagip niya ako. Ayun, utang ko po sa kanya yung buhay ko. Alam mo, sa totoo lang, tayong tatlo, may pagkakaparehas tayo eh. Nakulong din ako. Hindi ko na Hindi. Pare-parehas tayong nabago yung buhay nito. Alam mo naman, pag si Kong ang kausap natin, kaya hindi ko siya sinama dito kasi ayaw niya talaga na binibigyan siya ng credit. Kasi ang laging sinasabi sa akin ni Kong, kung anong nangyayari sa buhay mo ngayon, ay dahil sa kagagawan mo. Pero hindi niya kasi alam yung impact niya sa buhay natin. Mga buhay na patunay tayo na parang binigyan talaga ng wisdom si Kong ng Panginoon para makatulong sa ibang tao. Ang sasarap ng pagkain, parang ang hirap mag-focus sa topic. Siguro simulan na natin kumain bago itong sinasabi natin. May gloves kayo. Grabe, sobrang ganda. Hindi lang basta si Kong ang nagsulat nun eh. Alam mo yon yung nagsulat ng buong kwento na yun, si Lord, kasi parang second chance kwento talaga siya ng huwag ka talagang susuko. Tapos, saktong-sakto pa na ang daming nangyayari nung nilabas yun, na parang talagang, oh my God. Kasi kung makikita nyo, walang kahit anong posting si Kong sa Facebook, sa TikTok. Talagang, pinost niya lang yun na yun. Bahala na kayo. And then, pusang mga tao na yung nag-share. Kaya mas kumalat siya. Kaya talagang sabi ko, grabe, iba yung ibang meron si Kong. Although, matagal ko nang alam yun kasi, syempre, asawa ko siya. Talagang noon pa lang na nakikitaan ko na siya ng
talino at galing at wisdom. 'Di ba? So kumain na muna tayo bago tayo mapunta pa. Bukod sa yung, alam mo marami naman na kasing nakakaalam ng mga kwento nyo eh, 'di ba? Bago ba ikaw makulong, sir? At ilan na ang ano mo nun? Kasi kahit si Kong meron nun eh na branch. Ano na, mga 12 or 13 branch na yun. Ngayon, Tapos sa Iloilo branch, si Zainab pa yung nag-ribbon cutting. Nakakulong na ako nun. so ibig sabihin nung paglabas mo, ilan na lang siya? Down. Isa na lang, yung main branch. Very thankful kasi yung tito ko ang naglumaban. Sabi niya, kahit meron o wala, gusto kong ilaban to para sa'yo. Para paglabas mo, ayusin mo na lang. So, baka sakali ako kasi sa loob pa lang ako, ang iniisip ko, gusto ko na mag-abroad eh. Gusto kong makalimot sa lahat ng mga nangyari sa akin. Biruin mo, pag umabot ka ng Bilibid, parang sabi nga nila, Pwede na tayo kumain. pag nasa Bilibid ka, yung isang paa mo, nasa hukay na. Kumbaga parang ganun. Kaya very thankful din talaga na may partner ako na nagtiwala sa akin. Ano pala to, sir? Ano tong hinain nyo sa atin? Ma'am, ito ay overload, bisdak overload. Tapos may kasama siyang dinakdakan, liempo dinakdakan. Paborito ni Boss King tsaka ni Boss Kong. Ay, dinakdakan. Gusto ko. Tsaka- Kasi nakakinakain ko na to dati nung meron pa si Kong. Tsaka yun, Cajun Seafoods. Tsaka ito, parang sa Tagalog, diningding. Ay, diningding. Pure gulay siya na may pampano, fried pampano na. Ay, yan ang legit na diningding. Kasi ang Opo. diningding talaga, isda. Oo. Or pure gulay. Isda, pure gulay. Ilocano ka ba? Cebuano, Bisaya, ma'am. So, ito talaga madalas namin kinakain sa probinsya. So, pinopromote ko talaga to sa Big Royce. Sakto, alam mo, nag-lunch na ba kayo? Hindi pa. Ikaw, Aaron, kamusta ka naman ngayon? Ako ma'am, sobrang saya na po. Ay, ang sarap, putik. Masaya na po ako ngayon ma'am kasi, ayun, di man kami masyadong okay ng family ng asawa ko. At least nakakasustento na ako sa... So, nag-uusap na kayo uli ng asawa mo? Nag-uusap po kami ma'am. Ayun, pinipilit ko pa rin ma'am na mabalik yung loob, tiwala nila sa akin kasi ayun naman yung purpose natin eh, yung maging okay yung lahat na family ko. Oo, at least ang maganda after nang nangyari sa'yo. Hindi ka para, iniwan niyo ako, bahala na kayo, hindi ganon. So, wini-win back mo ang asawa mo ngayon. Yes po. Oh! Di pa ako ma'am, di ko po ugali yung magtanim ng sama ng loob. Kasi kumbaga kasalanan ko rin naman eh dahil na ako doon. Di ko rin naman sila masisisi kung bakit ayaw nila sa akin kasi dahil din sa Kasi nga may video ka noon. Opo. Mas pinapakita ko po sa kanila na karapat-dapat po ako sa asawa ko. Oh! Gano'ng nakatagal dito? Ano pa lang ako dito ma'am, magto 2 months pa sir, no? September siya, ma'am. Oo, kasi pumunta ako na-vlog namin yung video na yon. September 19 kami nagkita ni Bo. Pero bago niya i-upload yun, nag-start ka na rito. Yes po, oo. Kinuha ko na kagad siya. Nung gabi na yun? Hindi, Kinabukasan, Kinabukasan. pinapasok ko na siya. Ah. Kasi nung tumawag sa akin si Bossing, sabi niya, Boss, may lalapit sana ako sa'yo eh. Nagpapagawa ko ng sasakyan nun. Nakatatlong tawag siya. Himala yun, pag tawag kasi sa akin, isang beses lang. Mas tumawag ulit siya. Boss yun, pinakilala sa akin. Sabi niya, Boss, ito nga pala, nakulong din siya. Kaya nung pagkasabing nakulong, sige boss, dito, dalhin mo sa akin yan. Kaya yun, sabi niya, magbablog ako Roy ah. Tapos kinabukasan nun, yun na, start na siya. Yun na. Tapos nung araw na yun, nung gabing agad nun, pumunta sila dito kumain. Pagbaba ko dyan, pumunta agad sila. Kaya dyan kami nag-vlog eh, nabutang kami. Kaya ako naman nun, ayun, salita lang ako ng salita. Kaya sabi ko sa kanya na, tara, sama-sama tayo dito. Kumbaga, magaan naman yung loob ko sa mga nakakulong eh. Kasi, siyempre, nakakulong ka na dati. Gagawa ka pa ba ng kalokohan? At saka walang ano yun, script ko, anong Wala. kusang lumabas sa bibig mo, yun Wala yun. talaga, ma'am. May Talaga. nagsasabi nga po, actually sa sobrang galing ni Boss Kong, Naging nagiging mukha siyang scripted. Sa sobrang, Totoo. oo. Opo ma'am. Pero, Magka-match tayo ng ano ngayon, Ines. Kasi dami nagsasabi nga na sa sobrang ganda nung storyline, para mo na siyang sinigdala. Biruin mo, doon na lang sa 0 kilometers eh. Oo. Kumbaga, nagsimula ka Kung sa ngayon 0. tumatayo yung balahibo ko, ma'am, tingnan mo. Tumatayo talaga, Pards. Walang harong biro. Mahusay talaga si Kong, promise. Kasi Magaling siya. nung araw na yun, ma'am, pang 4 days ko pa dito nun sa Manila eh. Pagdating ko talaga dito sa Manila, nagipagsapalaran ako kung ano-anong mga page yung kahit peking page, mini-message ko. Kayo talaga ang meant to be. Oo, ma'am. Sakto din talaga, ma'am, na yun ang pinagdaanan ko. Hmm. Kasi sa loob pa lang, parang pinaplano ko na din sa loob na pag nakabangon ako sa labas,
Kaya nga, di ba, nabuo ko yung mga kasama ko. Kasama ko sa Bilibid yung tatlo, ma'am, eh. 4 kami. Sa loob pa lang kami, habang nagpipaint ako, sabi ko sa kanila, Nagpe-paint ka doon. doon ako nagpaint. Ma'am, binigay ko yung painting na, ano, yung Doon mo siya family. ginawa. Sa loob. Yan, gawa ko to lahat. Wow, doon sa loob. Sa loob yan. May mga picture ako, si Ninong Ray, binigyan ko pa niyan. Mama Mary naman. Yung nagpakain sila sa Bilibid, sabi ko, ako po, kung maalala niyo po yung Big Royce na pinranchise ni ko, ikaw si Big Royce. Napaiyak si Ninong Ray. Kaya binigyan ko siya ng Mama Mary. Kasi minsan mas malakas ka kapag may pinagdaanan ka na Oo, sobrang ma'am. sakit. Oo. Nung nandun kayo sa panahon na sobrang dilim, sobrang hindi nyo alam kung paano kayo mag-move forward, ano yung pinanghawakan nyo? Sa akin, nung pinasok na ako sa Bilibid, kasi marami akong naririnig na pag pumasok ka sa Bilibid, parang yung isang paa mo nasa hukay na eh. Naniniwala pa rin ako na may liwanag din ang buhay. Kasi una-una, ako, yung sentence ko, 6 months to 8 years ako eh. Naging ilang, Total nung pangungulungan ko, almost 2 years. Oo, tagal. Mas matagal yung pinangungulungan ko. Tsaka Bilibid yun, ma'am. So, nandun lahat yung hirap, sakripisyo. Pagka time na wala kang dalaw, hindi ka nakakakain ng masarap. Kasi syempre, sa dami ba naman ang pinapakain ng Bucor. So, although okay naman, yun nga lang, kulang siya para sa akin. Kaya nakakain lang ako ng masarap pagka may dumadalaw. Pag may dalaw, pag naaalala ka ng taong, yun nga mahirap eh. Kasi pag nakakulong ka, parang considered as nasa ibang ano ka na, ibang mundo. sa ibang mundo ka na. Pero yun nga, nananalig pa rin ako sa taas na liliwanag din yung buhay. Kaya yun, inabot ako ng 1 year, nag-apply ako ng parol, kaya inasikaso ng attorney ko. Yun, ngayon, at nakatulong din sa mga kapwa kong nakulong dati. Kaya masarap tumulong sa mga mga nakakulong. Kasi buo ang loob nila eh. Kasi parang ang pakiramdam nila wala nang mawawala sa akin. Wala na. Kumbaga, Naranasan ko na. naranasan na. Kumbaga, takot na sila magkamali. Kaya nga, Big Royce, lugar kung saan may second chance. Gusto ko maiba yung mga taong nawawalan ng pag-asa, porket nakakulong, ay wala nang pag-asang bumangon. Gusto ko maiba yung thinking ng mga tao na porket nakakulong yan, ay tanggapin. Bigyan natin ng chance. Pero kung hindi naman karapat-dapat, kahit naman ako eh, hindi ko tatanggapin yung tao dito kung hindi naman karapat-dapat. So, pipiliin mo rin yung mga bibigyan mo ng second chance. Yan, katulad ko, yan, si Eric. Nakasama ko yan sa loob mismo. Kumbaga, sila lahat kasi, nakikitaan ko sila ng ano eh. Bawat isa sa kanila, sabi ko, makakasama ko to. Kaya lahat ng pangako ko, tinupad ko sa kanila lahat. Kumbaga, sa loob pa lang kami, pagdating sa labas, tinupad ko na. Kumbaga, wala na akong dapat pang patunayan sa kanila. Hindi ako talk shit. Kumbaga, yan, kahit isa sa kanila, kahit sa'yo, pagdating sa'yo, all out ako. Naniniwala pa rin ako na may liwanag din talaga ang buhay. Kumbaga, pag may ano lang, tiwala ka lang sa taas, manalig ka lang. Habang may buhay, May pag-asa talaga, ma'am. di ba, ano yun eh, matagal na yung bata pa tayo, yun yung kasabihan eh. Minsan parang, okay. Pero talagang yun siya, totoo siya. Na huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang susuko. Kahit nasa pinaka-darkest moment ka, isipin pa rin at palakasin loob mo na mayroon talagang pag-asa. At syempre, talikuran mo yung mga mali mong ginagawa talaga. Bago ka makilala ni Kong, nag-stop ka na eh, nagbago ka na, di ba? So, hindi naman siya nung nakita mo lang si Kong, saka ka nag-change. So, siguro sa sarili mo, bago ka muna. And then may bibigay sa'yo ang Panginoon na mas rason. Paano ka makapagsimula ulit? At masasabi mo lang na failure ka kapag tumigil ka. Yes. Kasi yung sa akin, ma'am, kung naging stuck lang ako dun sa amin, kasi may guilt na sa utak ko na, Ron, di ka magbabago dito, kailangan mo talagang umalis dito. May mga ganun na sa amin ma'am, di na ako natutulog sa bahay eh. Kung saan man ako abutan ng gabi, kasama ko yung motor ko. Kaya kung aasenso man ako sa buhay, hahanapin ko talaga yung motor ko na yun. Kahit ibibenta mo sa akin ng bibilhin ko talaga yun. Kasi sobrang mahal na mahal ko yung motor na yun eh. Ano ba yung motor na yun? Honda Beat po. Alam mo pa yung plaka? Opo.
Announce mo dyan o baka sakaling Hindi, nag-comment yun sa ano, ma'am eh. alam na na. Nag-comment yun sa ano. Anong sabi? Ba't mo binenta sa akin ng siraima? Ayun. Pero di naman siya totally sira, ah. Medyo tumatagas nga lang. Eh di sira! Sira. Alam mo ba, nung pagkita namin ni Bossing, last money ko na lang po talaga yung 2,000 na yon. Alam mo anong ginawa ko sa 2,000 na yon? Eh yung interview ko nun sa Tayuman, mga alas 2. Eh nung nagkita kami ni Bossing, nasa alas 2:40 yun eh. Tapos ayun, pagkalabas ko, yun, papicture ako sa kanya. Doon na pala magsisimula ang love story ng buhay ko. Opo. Ano pala, dun sa love story na kanta, pag tuwing naririnig mo siya, anong Ma'am, naiiyak po ako dun eh. Oo. Kinakanta niya yun dito, ma'am. Oo nga, nakikita ko sa live. Ang meaning pala ng kanta na yon, hindi lang pala love story about love life. May mga love story din para na kahit saan. Katulad namin ni Boss Kong, yung love story namin sa LRP. Parang mas maganda nga yung kwento nyo kaysa sa kwento namin mag-asawa eh. Sabi naman niya, opo. Wala man lang, hindi ma'am, kayo yung kwento nyo. Alam mo, sobrang bait talaga ni Bossing eh. Doon nagkasalubong po kami sa hagdan. Siya pa talaga umuna sa akin, sinabi niya, uy, Pards, wala kang passport? Alam mo yung ano? Siya yung angel mo. Alam mo yung ugali ni Bossing, ma'am, yung nag-Taiwan din kami, yung parang siya yung mag-a-adjust sa'yo para di ka mailang sa kanya. Ayun yung ugali niya eh. Yung parang siya yung gagawa ng, syempre kung TV yan eh, siya mahihiya ka talaga, pero parang siya yung gagawa ng paraan para yung maging, yung ano ba, comfy ka lang sa kanya. Alam mo, sa lahat ng taong nakilala ko, hindi sa pagtataas ng bangko kasi asawa ko siya, pero siya yung pinaka walang masamang tinapay sa iba. Kasi ano ha, nung nawala yung Big Royce, 'di ba? Syempre nag-invest siya doon eh. Pero wala akong narinig sa kanyang kahit ano. Kaya ngayon, 'di ba pag nakikita kayo, parang walang nangyari, parang wala. Mas marami pa siyang mabait na nagawa na hindi naka-vlog. Imagine mo nagagawa niyang hindi niya rin namamalayan, effortless, nakakapagpabago siya ng buhay ng tao. 'Di ba? Ganun siya kalupit. And swerte ko na lang, asawa ko siya. Araw-araw ko siya Sorry. Sana all. Pero ganun, ang daming nagkaroon ng parang pag-asa dun sa video na yun. Grabe, kahit ako eh. May mga pinagdadaanan ako nung napanood ko yun. Asawa niya ako, pero parang, oo nga, totoo. Huwag kang susuko sa buhay. Pero ito ha, syempre dun tayo sa realidad. Hindi naman after ng video na yun, nagsama kayo, parang swabbing, parang lagi nang nasa fairy tale. Syempre, dito sa trabaho, ano naman ang inyong tandem? Ano ang dynamics nyo dito sa trabaho? Nung na-vlog kasi to, pauwi na ako pauwi kami galing Pampanga. Babiyahe kami, nag-chat ka sa akin, upload na. Kumbaga parang, nung time na iano pa lang to, sinabi na sa akin ni Awi, kasi si Awi, sila dito, nag-concert sila, mga batch niya. Sabi niya, boss, napanood mo ba yung vlog? Hindi pa eh. Ang ganda. Puro ang ganda lang. Tapos sinend ni Awi sa akin, boss, uploaded na. Kinausap ko na lang agad si Aaron na, Ron, gusto ko maging maayos to lahat. Gusto ko walang magbabago. Ayusin natin yung business kung maraming suporta sa atin ng mga tao. Aalagaan natin. Huwag na natin itong pakawalan. Kasi ang hirap magsimula sa una, yung pinaka-zero mo talaga sa buhay. Kaya sabi ko sa kanya, huwag tayong makalimot, i-accommodate natin lahat ng mga tao na papasok dito, maging attentive tayo sa lahat sa kanila, hindi natin pakitaan ng masamang Gusto ko pure hearts yung ipapakita natin. Kasi syempre, dahil sa mga pinagdaanan namin, hindi rin talaga, kumbaga, wala na, talagang gagawa ka talaga ng kabutihan para at least maraming may inspire talaga At saka ang sa buhay mo. pumupunta talaga dito, nagbi-visit, yung mga nakaka-relate sa inyo. Yes. Kaya pag nakita ka nila, iba ang Maraming mga nakakulong. Pupunta dito. Huwag naman yung nakakulong, Ay, tapos pumunta dito. Yung mga yung mga nakalaya, yung mga nakulong before. So, nagpapakilala, boss, nakulong din po ako. So, yung iba, gusto mag-apply, pero hindi ko naman din ma-accommodate lahat kasi wala naman kaming enough budget para... Kaya sabi ko, pagdasal nyo na lang na magkaroon ulit si Big Royce kasi si Big Royce, gusto ko kasi, hanggat maaari, lahat ng mga tao nakakulong ay gusto kong kunin. Kasi doon mo makikita yung determinasyon nila eh. Kumbaga, hayok na hayok silang bumawi sa buhay nila na nawasak. Kadalasan ng mga galing sa kulong, hindi ng trabaho. Yes, tsaka requirements. Walang requirements, Hindi ako nagkakamali, parang 7 kami dito, 8.
So pag dumami yung Big Roys, Yes, ma'am. ang pinakagusto mo ay ang tatanggapin mo ay yung, Yung mga mga, ano ma'am, yung mga... nakalaya. Yung mga nakalaya. Yung mga hindi tumatakbo sa batas. Gusto ko rin din magpasalamat sa'yo, sir. Bakit? Gusto. Sobrang sweet naman ang relationship nyo. Hindi. Bakit? Maiyak mo. Hindi, gusto ko mag-thank you sa'yo kasi Bakit? ayun. Tinutupad mo yung mga bantang ina. Sige. Tinapad ko yung... Oo, tinutupad mo yung mga ito. Naiiyak kasi ako eh. Sige, iyak ka lang. Gusto ko mag-thank you sa'yo kasi napaka-natural mong tao. Ikaw yung tipo ng boss na di mo pinapakita sa amin na ikaw pa nga yung nag-a-adjust sa amin eh para maging okay ang lahat. Gusto ko mag-thank you sa'yo kasi napakaswerte ko na sa'yo ako napunta. Dahil kay Bossing. Sobrang saludo talaga. Wala akong ibang masabi na. Kasi talagang crucial yung nangyari sa kanya eh. Ay, ang kagandahan din sa'yo, sir, kasi pantay-pantay yung pakikisama mo dito sa amin. Ayun. Kung ano man yung meron ka, meron din kami. Kung ano yung kinakain mo, yun yung kinakain mo. Kaya yun, napakabihira po ng isang Boss Roy na boss. Napakabihira po. Kaya yun, sir, sana ayun, pagpatuloy mo lang din yung kung ano yung ikaw. Kasi naniniwala pa ako sa'yo, sir, na darating at darating ang buhay na mas gaganda rin yung may babawi sa'yo. Sinasabi ko palagi sa kanila, bossing, sugal. Pero ma'am, sa buong buhay ko, Sugal na kasino? hindi, sugal ng buhay. Lagi kong nakakwento yan sa kanila, ma'am eh. Para paldo. Bad yun, bad. Sugal sa buhay. Sugal sa Oo. buhay. Always ko sinasabi yun sa kanila na sugal sa buhay. Mag-risk ka sa buhay. The more na nagre-risk ka, mas malaki yung chance na manalo ka kaysa sa totally wala kang ginagawa. Pero alam mo, ma'am, Nasa Di, comfort zone ka lang. sobrang takot pa ako sumugal kasi sobrang takot kong matalo. Ni minsan sa buhay ko, isang beses lang po ako sa buong buhay ko sumugal. At yun yung umuwi ka. Din yung pag pumunta ako dito, yun lang talaga. Sugal isang talaga beses, yun kasi- Isang beses lang po ako sumugal sa buhay ko. Sinasabi ko sa kanila, napakayabang ko talaga. Sabi ko na ang sumusugal ako sa buhay, pero ma'am, takot po ako matalo. Takot akong sumugal sa buhay. Pag sumusugal ako, ma'am, parang nadadown agad ako pag nakita ko na parang nagfi-failure ako. Nadadown ako eh. So ayun, sabi ko sa sarili ko, sige, tatry ko na lang pumunta ng Manila. Magipagsapalaran, sumugal ulit ako. Pag sugal ko, Yun, yun, paldo. mas malaki pa sa loto yung nanalo ko. Sobrang laki. Kasi si boss kong TV yung nakita ko. Kaya ngayon, ang mantra mo na sa buhay, ang lagi mo na sinasabi sa buhay, huwag kang matakot sumugal. Yun, ma'am. Ayun yung motto ko. Totoo ang swerte pag ginalawan mo rin. Pag ginalawan. Pagka natulog-tulog ka lang, Wala. walang swerte yun. Wala ka talaga mapala. At saka alam mo, totoo yan kasi hindi lang siya sa negosyo, pati sa buhay. Pag sumugal ka, mas malaki yung chance mo na manalo kaysa sa totally nasa comfort zone ka lang at wala kang ginagawa. Pag ikaw nagsumubok, natalo ka, yan ay lahat ay lesson. Magiging failure lang yan once nag-stop ka. Ako napakaswerte ko, ma'am. Kasi isang beses lang ako sumugal, nanalo agad ako eh. At hindi naman sa lahat ng tao mangyayari. Oo, hindi. Sobrang hindi. bihira. Sobrang bihira po. Kaya talagang grateful ka sa Panginoon. Kung ano man yung mawawala, kung para naman sa ikakabuti mo, i-grab mo yon. Huwag kang magdalawang isip ng desisyon. Kung ano yung nasa utak mo, sundin mo lang palagi. Kasi yun yung magdadala sa'yo sa tagumpay, ma'am eh. Oo, kasi ikaw rin, Roy, after nung paglaya mo, imbes na magmukmuk ka na nasayang yung 2 years ng buhay mo, nagbukas ka nito. Actually, Tama nung paglaya ko, nung una ko talagang nakita yung, hindi pa agad ako pumunta sa store. 2023 ako lumaya ng 23. Yun talagang hiniling ko kasi ayoko nang lumaya ng 2024 kasi gusto ko, pag 2024, grind na ako. So 2023, nung pagkalaya ko, tiningnan ko lang yung signage ng Big Royce. Sabi ko, liliwanag din to ulit. Sobrang iyak ko noon, tapos punta akong Baclaran, church, ganun. Tapos hanggang sa di ko kasi alam kasi wala akong income eh. Wala akong pera nung paglaya. As in zero talaga. So, blessing in disguise, merong mga doctor sa Tayuman din yun. Nagpa-budel fight setup. Nasa 80 pack sila nun.
Tapos nag-charge lang ako ng parang mga almost 50. Yun yung pinaikot ko ng pinaikot. Hanggang Hanggang sa ngayon, sir? unti-unti. Hanggang ngayon. Tapos ngayon, yung si Boss Jake kanina, mag-asawa sila. Blessing in disguise. Kasi nung pagkalaya ko, 2 months pa lang ako, Boss, nakalaya na po ako. Madam, nakalaya na ako. Pinuntahan na agad ako sa main branch. Doon kami nag-meeting. Nagtiwala sila Nagtiwala sila. Kaya gusto kong bumawi sa kanila kung paano ko labanan. Kasi maraming nangyari dito. Kasi sa totoo lang, yung mga taong tumutulong sa atin ng pinaka-down na down tayo, yan ang hindi mo makakalimutan. Yes. Diba? Lahat ng tao tatalikuran ka eh, kapag nandun ka sa pinakababa. So yung mga taong magtitiwala sa'yo at tutulong sa'yo na nasa, yan yung talagang hindi mo makakalimutan. At saka ang sabi nga nila, di ba, hindi naman ng pagkakamali mo ang makakapag-determine kung sino ka. Kung hindi, kung anong gagawin mo after ng pagkakamaling nagawa mo. And nakita naman sa story ninyo, sa story natin na bumawi kayo, nagbago, and after nun, yun na. And bukod dun after ng video, after ng vlog, hindi naman dun natatapos na after ng vlog, para na kayong, yun na, tapos na, end of the story na, masaya na, hindi. Araw-araw pa rin lumalaban sa buhay, di ba? Sa dito, kailangan mo talaga din, ma'am, parang tanggapin na yun na yun eh. Nangyari parang pagputok nun, mas tinatatagal po namin yung mga loob namin sa mga ayaw nang umangat kami. Sa kasamahan ko po dito, ma'am. Ma'am, yung mga kasamahan ko, pamilya po yung turing ko sa kanila. Mahal na mahal ko po sila lahat kasi. Sila po yung unang tao Huwag na... naman tayo umiyak, nakakaloka ka lang, madadamay pa. Hindi, gusto ko lang magpasalamat din sa mga kasamahan ko. Kasi andyan sila palagi para sa akin. Kung balikan mo talaga yun, talagang tears of joy eh. Oo. May mga pamilya, kahit di mo sila kadugo, tatanggapin ka rin nila. Kasi dito ko lang po na-feel yung totoong pagmamahal eh. Di ko yun naranasan sa pamilya ko eh. Di ko yun naranasan kasi, ayun, gumagamit nga ako. Pero hindi pa huli yan lahat para mahalin ka ng Oo. pamilya mo. Ayun. Dahil ako nakita ko naman yung parents mo nung pumunta dito. Sobrang pumunta dito. Oo nga po eh, nagpapasalamat ka rin po. Wish. Tapos, Pero alam, tanggap mo naman na hindi rin nila pagkakamali na ganun yung pinaramdam nila sa'yo, di ba? Kasi talaga may mali ka naman talaga nagawa noon. Kasi may mga nagsasabi na kaya nyo lang pinupuntan at kinakausap ulit si Aaron dahil sikat na. Hindi ba pwedeng nakita kasi nila, doon lang nila nakita na willing ka na talaga magbago. Kaya nag-reach out na rin sila sa'yo. Di ba? So, sana Ayun. maging okay na kayo tuloy-tuloy. Ayun nga, yun ma'am, yung wish ko yung sana magka-okay na po kami lahat. Papa ko, gusto ko rin makabawi sa Kasi kanila. at the end of the day, yan naman ang gusto Oo, mo mangyari, ayun yung di ba? goal ko Maging eh. okay kayo. Ang pinaka-goal ko talaga yun eh. Wala akong ibang hangad sa buhay ko kundi mabuo yung pamilya ko, mabuo yung relasyon namin ng asawa at anak ko. Ayun, makapagsimula ulit kami kahit dito na. Kasi ayoko na umuwi dun sa amin, ma'am eh. Ayoko na balikan yung lugar na yon. Kasi sobrang talaga yung nangyari sa buhay ko dun. Wala na akong mapuntahan. Kaya kahit dito kung mapapanood man to ng asawa ko, sana ay maging okay na. Iyan oh. Kung okay lang sa'yo, ligawan na lang kita ulit. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lover boy ka pala, ha? Hindi. Dapat kasi, ma'am, dapat kasi sa buhay natin, isa lang yung gusto natin. Oh! Saka, Ella, kung alam mo lang na mahal talaga kita, ito lang masasabi ko sa'yo. Sana tanggapin mo pa rin ako kahit ito na ako ngayon. Kasi alam mo, mahal talaga kita. Simula nung una pa lamang. Oo. Lover boy ka. Oo, sobrang mahal ko po yun sa Ella. Ilang years na kayo? Magto 2 years na po kami. Oo. Kasi actually, siya lang yung first love ko talaga. Unang girlfriend mo Oo. siya? Hindi, may nag-girlfriend din ako. Pero siya ang pinakamatagal? Oo, siya yung pinakamahal ko talaga. Okay, and siya yung Kasi first mong anak sa kanya? Oo, tanggap niya yung flaws ko eh. Tanggap niya lahat kung ano sa akin. Pero di niya yung tanggap yung pagbibisyo ko. Siyempre, sino Oo, pa naman siyempre. Oo. At doon nga kayo nasira, di ba? Opo. Doon sa Mm. ginawa mong yun. Pero at least ngayon nga, nagbago ka na, nililigaw. Diyos ko, kinikilig ako sa ano nyo sa story nyo. Nandun siya ngayon? Sa Opo, nandun po. Nag-aalaga po ng baby na. Baka paluwas na yun dito. Ilang taon na baby nyo? 7 months pa lang po. Oh Opo. my God, parehas kami. Opo.
Sobrang cute nga yun. Sobrang cute ng baby ko, ma'am. Girl, boy? Boy po. Boy. Ayun, sana, Ella, kung ayaw mo talaga sa akin, pero liligawan talaga kita, pati na yung parents mo, para maging okay tayo lahat. Ayun. Kinikilig ako. Sige, i-update mo na lang kami kung ano ang magiging story niyo ni Ella. Apo. Tsaka yun. Ella! Aray. Umas! Ang daming nagchat-chat sa akin ngayon. Parang ma-stress na ako, mag-delete na naman ako ulit nito ng Facebook. Maggawa na daw ako ng page. Sabi ko, ayoko muna kasi ang hirap kasi pangunahan ng isang Kong TV, ma'am eh. Baka kasi may masabi akong ano doon, or ano ba. Tinanong So, yun, mo, mas nagpo-focus tinanong po ko nga sa- na paalam mo na siya kung ano ba talaga. Kay kung mo na lahat. Hindi, Sabi ni ko. Ano ba napag-usapan niyo? wala. May next kayong gagawin? Wala naman, di ba? Wala po. Yun, low-key lang ako. Tuloy-tuloy pa rin ba? Oo, kasi nung birthday niya, nandun ka. Opo, I-invite ka, di ba, kapag Opo, gano'n? oo. Kapag may mga okasyon sa bahay. Apo. Okay din, may sinabi din si Bossing na, maging low-key ka lang ron, ako na bahala sa'yo. Once na sinabi ni Boss, di ko Totoo ano yun. Matik na yun. Sobrang swerte kong tao. Ako yung pinakamaswerteng tao sa Pilipinas sa ngayon. Si Kong pa yung nakita ko. Swerte mo talaga, grabe. Sakto noon, nung time na yon, naghahanap din ako ng kasama. Pero dadalhin ko sana sa sementeryo. Aray ko. Hindi tayo yung nagtatakbo. Oo. Kung tayo nagtatakbo, nandun ka sa sepulturero ko. Naku, baka ako yung nalibing doon. Oh, kasi ang payat mo nun eh. Oo, sobrang payat ko talaga. Oo nga, nagsalaman na ako. Oo, ang itim-itim ko pa noon. Ngayon, anong skincare mo? At Wala. naging fresh ka. Ano lang, Nawalan ka na ng burden. wala na. Yung araw-araw na pagising ko, masaya na po ako, ma'am eh. Dati hindi eh. Ngayon, tuwing nagigising ako, masaya po ako. Excited ka sa Excited gagawin ako mo. sa gagawin ko. Excited ako kung ano sa mga ganap, sa mga customer na pupunta dito. At saka ang maganda doon, 'di ba? After nung video, nung vlog na 'yon, nagtuloy ka pa rin na magsipag, hindi Yes, ka ma'am. nagpakalaylo na. Oo. Okay, ito na. Oo, sir. Di ba? Parang normal lang Normal talaga lang siya. din. Na, hindi siya yung, kahit ako napansin ko sa kanya, talagang pinagmamasdan ko siya. Talagang hindi siya napapagod. Dahil, porkit na-hype nga, gano'n. Hindi eh, talagang napaka-normal. Masipag. Masipag talaga. Hindi mo na kailangan, oy Ron, ito ah. Kumbaga gina-guide ko lang din siya. Kasi syempre, alam mo naman, marami tayong mga ano-ano dyan. Para ingat lang din talaga kami. Para, At saka maganda, hindi mo sinayang yung Hindi. opportunity. Tsaka ang ano, ma'am, ang pinaka ano doon, kailangan talaga sa lahat ng tao, makisama ka, ayun yung pinaka-importante. Dito sa lahat ng mga kasamahan ko, ma'am, na love ako niyan. Kasi yung pinapakita ko sa kanila, normal, natural. Sabihin nila, Ron, ganun ito tayo. Wala akong problema, magkasama kami kumain. Bakit kung sasabihin na lulaki yung ulo ko, hindi naman ako ganun. Ayun lang, natural lang po. Pakikisama talaga, tsaka pagpakumbaba, ayun lang yung sikreto. tama yan. Kasi kung wala kang pakikisama, wala kang respeto, hindi ka sumunod na sumunod. Dapat maging ano ka rin din, Mahirap. humbles lang. Humbles lang sa life. Ayun naman dapat, sir eh. Oo, totoo yun. Kasi kung wala ka nun, hindi ka mabubuhay dahil maraming mag-i-interest sa buhay. Kung meron man nagbabash sa'yo, naku, hayaan, anuhin mo lang yan. Eh, gano'n naman eh. Kahit nga, Delete mo lang account mo. may maganda kang ginagawa. Bakit yung account mo i-delete? Ma'am, seryoso po, dinilit ko po talaga yun. Dinilit mo na account mo? Oo, Bakit? hindi, yun. Ngayon, bago na yun. Yung una kong account, dinilit ko talaga kasi syempre, AI nga daw. magpipicture kami ni Bossing nun eh. Kumakain kami nung naramin sa Taiwan. Di ko rin naman sila masisisi rin kung bakit ganun yung ano nila. Kasi sobrang biglaan, boss eh. 2 weeks pa lang ako sa Manila. Kasama ko na kong TV, nag-Taiwan pa. Sino maniniwala sa aking tao nun? Di ba? Kaya nga ano, scripted Oo, eh. EI daw. Kaya sa ano ko eh. Kumikindat ba AI? Pakita yung kindat niya. Ay, pakita mo kindat mo. Ela. Yung case ko, para lang kaila. Sobrang mahal ko talaga yung babae na yun, kahit ano pa. Ayun, mag-wish nga ako eh. Sa'yo, sir. Oh, Wish ko sana sa Pasko, makasama ko baby ko. sa akin walang problema ron. Dahil ramdam naman kita. Yun nga lang, syempre, ayoko naman din may ano din ako. Paano natin kay boss? May kasabihan nga, ma'am eh. Patience is a virtual talaga. Hindi ba virtue? Virtual pala yun. Patience is a virtual. Ayun, yun kasabihan yun. Virtue. Oo, virtue.
Oh, hintay ka lang kasi naniniwala ka na ba ngayon na ihintayin mo talaga may perfect timing na ibibigay ang Panginoon? Meron ma'am, basta mag-patience ka lang talaga. Oo, talaga. Kung darating Ito na yan. yung ano eh, sa akin, ito na yung pinaka-right timing talaga. Pinaka-perfect na nangyari. Kumbaga kaya nga sinasabi ko na ito na yung sagot siguro nung all struggles na nangyari sa buhay ko. Kaya ngayon, hindi ko na pababayaan to. Ito na yun. Ito na yung bagong simula. Ano naman masasabi nyo kayo kasi nakita nyo na ito na yung bagong simula. Ano naman masasabi nyo sa mga taong hindi pa nakikita yung liwanag? Nandun sila ngayon sa darkest, deepest moment ng buhay nila. Para sa akin, wag lang sumuko. Una-una magdadasal kasi nung nasa bilibid ako, talagang yung kakantahin na yung ama namin, talagang tulo yung luha ko. Si Jordan, yung kasama ko dito na nakulong. Talagang pag sa simbahan, talagang tagaktak yung luha ko. Kumbaga lagi kong, basta maging consistent ka lang sa buhay mo. Kumbaga lagi ka lang magdadasal, kakausapin yung taas na willing kang magbago. Kumbaga isurrender mo sa kanya lahat. Surrender mo lahat. Kung ano man yung mga pagkakamali mo, lahat ng nagawa mo, surrender mo lahat, iiyak mo. Sabi nga ni Bossing, kung pagod ka, pahinga ka. Malungkot ka, umiyak ka. Iyak ka. Kapag yun lagi ang tumatatak sa utak ko na lahat naman tayo may pag-asa. Basta gawin lang natin tama yung buhay natin. Lumaban ng patas, tapos rumispeto sa kapwa, Yun, tapos kumbaba. pakumbaba, iwas sa lahat. Baga, straight ka na talaga ngayon. Straight ka na. Wala nang liko-liko. Baga, ito ka na. Ito na. Ito na. Ito na talaga. Kung mahirap man sir, kakayanin talaga. Kakayanin. Although, nandyan naman yan eh. Nandun yung mga test mo sa buhay. Pero kahit anong baliko na yan, basta diretso ka lang. Tapos ang laban. Tapos na yan. Alam mo ba, nung nag-viral yung sa loob ng kulungan, na pinanood yung istasyon, grabe, parang, sabi ko nga, parang gusto kong lusubin para mag-provide ng ganito. Wala ma'am, hindi pa ganun ka, Kaya nga nagpunta kami last time, punta kami sa Bilibid. Namigay po kami ng pagkain. Namigay kami ng pagkain. Opo. Napamigay namin sa medium compound. Minimum compound. Kasi may mga naka-living out doon, binibigay namin sa kanila. So yun yung next na programa namin na gagawin ni Aaron, na kami yung magiging good example na pupunta kami sa mga jail or anumang jail yan or kahit saan dito sa buong Cavite o buong Pilipinas. Kumbaga ipapakita namin na hindi lang para sa amin yung hype. Kumbaga isi-share din namin sa lahat ng mga kapwa namin. Para paglabas nila na magpupursige din yung iba. Hindi lang puro kasamaan lang yung gagawin. Kumbaga magpupursige sila na nilulook up kami na kung kaya namin, kaya rin nila. 'Di ba? Kumbaga ano lang yan eh. Palakasan lang din talaga ng loob. Papalakasin natin loob yung mga taong naging katulad natin na nawawalan ng pag-asa. Ayun. Mag-message ulit ako kay Ila, ma'am. Yung tawagan kasi namin eh. Ano? Ayor, Ano? your. Your. O your. As in your. Y-O-R. Y-O-R. Oo. Your. Your. Ano meaning nun? Sa amin lang po yun, ma'am. Dalawa. Okay, go. Your, kung mapanood mo man tong vlog na to, gusto ko lang sabihin sa'yo na sana ayusin mo yung suklay yung buhok mo. Lagyan mo palagi ng panyo yung likod mo. Tsaka, ayun, ilagaan mo rin especially yung sarili mo. Miss na kita. Sana sa Pasko ay makasama ko kayo ni baby. Okay, Roy, thank you, Sir Roy. Thank you so Thank you much. po. Thank you po. sa inyong So, time. Siyempre, thank you sa ating food. Opo. Nabusog talaga ako. 1, 2, 3.